ating matutunghayan ang mga bago or mga tinatawag natin na mga upcycled at ano nga ba ang kahalagahan nito dito lang yan sa Big Bigat. At kasama natin ngayong umaga si Sir Jonard Don Hardinil, ang head ng Distill. Tama po, Image Reinvented. Tsaka po si Ma'am Avelyn Calag, ang fashion designer ng The Cordilleran Inabel. Good morning po sa ating lahat. Hello, good morning. Kamusta naman po? Ayun, napakalamig ng umaga ngayon. Oo nga po eh. Si Ma'am Avelyn naman po, kamusta ang morning natin? Actually, medyo tulog pa ang aking diwa, pero dahil andito tayo sa morning baliktaktakan, kailangan magising. Ayun po, kwentuhan nyo naman po kami kung ano po tong Revitalize 2025. Well, for Revitalize 2025, this is actually our second installment of this activity. It's a sort of a 2-in-1 activity, which comprises now yung workshop natin plus a runway show. So, pag sinabi natin kasi yung sa Revitalize, paano natin bubuhayin ngayon yung mga, specifically yung mga damit, mga old clothes, how do we use this in coming up with something new? No? Kaya doon papasok yung sustainable fashion practices natin such as upcycling, restyling, meron din tayo mga repurposing. Ito, meron tayong mga samples na ipapakita mamaya. And in a general sense, yung sustainable fashion practices natin kasi, we also include paano natin binibit ang fast fashion at saka yung mga fashion wastes natin. And put it up in a creative manner. Yan. May mga trends po ba sa Cordillera or kasi dito naman po tayo nakafocus no sa Cordillera sir. May mga trends po ba tayo na parang nakikita natin na parang unti-unti nang nawawala kaya dito natin naisipan na kailangan nating ibalik ito? Well, sa mga local fabrics kasi natin, automatic yan na meron tayong mga sinusunod na mga how do we respect also yung mga patterns. I think pag-uusapan din yan ni Miss Avelyn mamaya. But especially with the fashion wastes kasi, yung mga retaso, mga ragas, how do we use that in a sense na papasok din siya sa trends para hindi siya mawawala in style. So, si Ma'am Avelyn na rin yung magsasabi na, okay, ano nga ba itong mga ginagawa niya? Ano po ba ito, ma'am? Sa amin naman sa Inabel industry, maraming natatabasan ng mga tela. Isang ginagawa ko nung una is binibigay ko siya sa tagagawa ko ng earrings para gawing earrings para mag-partner din dun sa Inabel clothes na in-order. Pero ngayon, nagdagdag na rin po tayo through Ma'am Grace na nag-workshop sa amin na i-share ko din sa Revitalize soon, yung paggawa ng mga flowers out of scraps ng Inabel natin na pwedeng gawin parang lay, yes, and pwede rin pong parang applique siya na ilalagay sa damit. Pero ano po ba ang pinaka-prime advocacy po ng Revitalize? Yun talaga is to really it is not only a show but as a campaign talaga. In beating fast fashion, in beating how do we promote circular fashion as well, how do we in general sense nga yung sa sustainable fashion practices natin, how do we apply it in ourselves after this one. Kaya nga for Revitalize, hindi lang siya magpapa-runway show lang tayo, but we also tend to, our objective is also to educate our participants, our audiences, in order for them to learn something new. Kumbaga, ang pag-upcycle naman ay hindi limited sa pagdikit-dikit lang. Kasi later on, when we say creativity kasi it's limitless. No, merong ngayon, pwede maglalagay ng mga extra buttons mo, but later on, baka meron ka pang pwedeng gawin after that. For example, yung ito, last year, I can show it. No. Last year, ito yung isa sa mga present or demonstrate ng isang participant natin, si Miss Grace. Ayan. Isa to sa mga reason kung bakit in-upgrade natin ngayon or in-elevate natin yung program. Last year kasi it's demonstration. So from old pants at saka mga retaso, ginawa niyang bag, which is I actually use this, no? Kasi binigay niya after. So for this year, ang gagawin natin is we'll let the participants now do their upcycled fashion, and later on, ipapresent nila through a fashion show this time. So, yun yung parang pinaka-importante, and that's how we
meet yung mga target objectives natin for this activity. And then nasabi ho ninyo, Sir, kanina, Sir Jonard po, na parang this is the second year po ng Revitalize. And then dito po, meron po tayong mga memories. Ito nga po, meron po kayong physical memory nung last year po. Pero dito po, ano po yung parang nilulook forward ho natin? How different is it po? It is po, ngayong taon naman po as compared nung last year. For last year kasi, as we can see on the screen right now, ang mga presentations natin ay gawa mismo ng mga designers. This year, meron pa rin tayong mga featured presentations ng mga fashion designers. But this time, yun, as I mentioned a while ago, that meron tayong special segment kung ano yung ginawa mismo ng mga participants natin on-site, sa venue mismo, yun ang irarampa nila. So, the challenge there is being accepted by our participants. So, well, of course, guided by our designers and stylists for them to come up with their own trendy and fashionable outfits coming up from these old clothes, yung mga retazos and other, yung mga ragas and other items na considered as waste. Ano po ba dapat, or ano po yung nilook forward po dito ng mga participants? Yung hands-on guidance ng mga designers on making their own trendy attires po for the show. Yun rin po yung parang highlight po ngayon. Yes, I see. O yung parang sa yung tapos punta ka dun, kunin mo yung pantalon mo, yung syempre, Pag-uwi hindi mo. nakasya. Oo. Pag-uwi mo, bag na yung pantalon mo. Kasi nga, Diba? ganda nito eh. Oo. Sana may kapatid para Marvo. Actually, we encourage talaga yung kahit yung mga audience natin na gustong pumunta, for them to bring also yung nabanggit mo, Ma'am Angel, na yung mga old clothes nila kung gusto nila, dahil yung mga participating designers natin, magdadala rin sila ng mga items na pwedeng i-integrate dun sa mga items nila, sa mga clothes nila para may upcycle. Tama ba? Ayun po. And then dito po nakikita mo natin, meron din po tayong mga dresses, like paano po ba ito? Ano po ang... Paano po na-incorporate Yes. itong revitalize po dito sa Inabel? Okay? Kadalasan kasi sa mga inabol, di ba? Kapag nagawa na siyang dress, ilang beses nang ginagamit na ganun pa din. So, for the Revitalize, pwede tayo magdagdag ng additional designs na upcycle din, gaya ng mga retasong ito, para medyo may bagong dating yung damit. Para sustainable pa rin siya. Para ma-revitalize. Ma-revitalize, tama. Ang point, parang ito na lang po, no? May mga pa po siya, flower na po siya dito. So, hindi na siya parang typical na nung nakita mo siya nung una, iba na po ngayon. Yes po, may dagdag Tapos na next year, meron na naman po siyang karagdagan. Puno na siya. Malaki na palaki. Pupunuin natin ito ng roses. Oo, Yes. tamang-tama. Perfect. Try mo nga, Miss Angel. Kasya to actually, pero mamaya. Ayan po. Pero dito po is, kailan po ba ito? Or yung event natin? Yes po. So this event entitled Revitalize and Upcycling Workshop and Runway Show will be held on September 1 sa Baguio Day din po. Isa to sa mga lined-up activities natin in celebration of Baguio Day. This will be held at Lafayette Luxury Suites sa Baguio. And of course, meron tayong mga featured designers who will serve also as our mentors para sa mga participants sa workshop part. We have, of course, Miss Julienne Paran, Miss Charlene Presco, of course, Miss Evelyn Calag, we have here. And of course, yung mga designers natin and brands like Cauliflower, MB Collections, Leo, Julie's Creations, and Althea's PH. Yan. Paano naman po makakapag-participate po dito yung mga target audience po natin? Yes, for more details na lang para sa ating mga audience at saka mga interested guests who would like to join us. And of course, sabi ko nga, magdala kayo ng mga retasan nyo din. Please do visit our page. That's facebook.com/thestylemodels, or kahit i-search nyo na lang, i-type nyo na lang ang tinyurl.com/dsrevitalize2025. Andun na po lahat ng details para sa mga katanungan ninyo about the event. Ayan. We are excited to see you, hopefully, na nandoon. And of course, kayo rin, syempre. Si Ma'am Ave naman po dito po, paano po ba natin pinipili yung mga materials po na ginagamit natin when it comes po sa paggawa ng mga ganitong damit po? Kasi parang dito po meron po tayong mga in-instill na mga traditional pa din. Yes, actually, ang dala ko ngayon, puro na weaves. May incorporate natin ito sa paggawa ng yung mga retaso. Pinipili din naman kung alin yung kakasya doon sa size na gusto natin. Ganon. So, ang first na ginagawa is sinisort out kung alin yung size ng retaso. Tapos,
ika-cut out para maging flower. Ang dami naman pala ding pwedeng paggawan. Pero dito naman po, last question. Ano naman po yung mga mensahe nyo rin po sa mga fashion goers? Fashion goers talaga na gusto rin po na they are into this kind of industry po. Well, ang masasabi ko sa mga kasamahan sa industries, let's try to upcycle and of course to revitalize the clothes that we have. Genre naman po. And of course, for Revitalize kasi, again, this is a campaign. So, as early as now, let us be reminded of of what we do in life, of course, in yung everyday life natin, basically in choosing our clothes also. Number one practice ng sustainable practice, is for you to choose your clothes. Kailangan yung mga may kalidad na. Why? Kasi, kailangan hindi ka matakot na itong mga damit na to pwede mong i-repeat. Yung pag-reuse mo is actually a sustainable practice alone. You are beating fast fashion kung nag-uulit ka ng damit. And you take pride also kasi meron ka washing machine yung mga ganun, di ba? Opo, ay wala po. And after that, syempre, you reuse your clothes, you rewear it, wag kayong mahihiya. That's part of sustainable practice. Kung hindi ka na happy sa damit mo, you start to revitalize it, you restyle, no? Doon na papasok yung mga layering. And later on, you start reinventing, you start revitalizing your clothes through upcycling naman. Yung mga lumang damit mo, meron pa siyang pupuntahan at may elevate mo pa yung quality at saka yung function niya. Dami pong natamaan po dun sa sinasabi niyong rewear. Yes! Oo. Yung isa nga po dyan, kailangan mamaya may floral na dito, banda dito. Pwede bang bigyan natin siya mamaya? Para may bagong look. Para may bagong look kasi 3 days na daw po yung nare-reuse. Pang 5 days na actually bukas. Pang 5 days na po. Ayun po, maraming salamat po Sir Jonard and Ma'am Avelyn. Baka may gusto naman po kayong batiin po. First up, maraming salamat RNG family, Morning Balitaktakan for being one of our official media partners. And of course, sa mga events din natin sa mga events natin before, maraming salamat po. And of course, apart from inviting you sa Revitalize, we also invite you as well sa September 10 for the Creative Baguio City Council. Lahat po ng ating mga creatives, artists, crafters, please do attend our General Assembly sa Convention Center at let your voices be heard. Ayan. Si Ma'am Avelyn naman po. Well, I'm inviting all of you to participate sana sa Revitalize is coming September 1. And for more flowers, inable flowers, you will see more of them on October 25 for the Inable Resurgence 5 Seasons of the Highlands, and I'm going to have the season of blooming, which is Panagbunga. So I'm going to make more flowers for you to see. Yan. Mark your calendars, mga ka-MB, dahil Yes. ito talaga ang dapat nating abangan dito sa Baguio City dahil sabi nga nila, ang Baguio City ay Creative City. Yes, madama tayo doon bigla natin napasok yan. Pero yun din talaga, halos buong buwan ng September talaga, talagang tuloy-tuloy yung mga events and everything. At saka ang napaka-importante din talaga dito is hindi yung maganda kayo ang slow fashion. Nakakaano kayo. Dapat natin yan. Dinaramdaman. Sakit. Pero ayun po. Maraming salamat po again, Sir Jonard and Ma'am Avelyn.